Alright, welcome back mga kabayan. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Pag-usapan po natin ito pong si Amy Marcos mga kabayan. Ay humihingi po siya ng sorry sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Dahil nga po daw sa hindi daw po niya nagampanan ang inihabilin sa kanya ng kanyang ama para po ay bantayan si Bongbong Marcos mga kababayan. Ayan po, bago po natin panoorin ang kanya pong pahayag ay hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong upload dito lang po sa Nards TV 51. At huwag nyo rin pong kalimutan, i-follow po ang ating pong Facebook page. Ayan. At maging ang ating pong TikTok. Ayan, may TikTok din po tayo. Ito na mga kabayan. Panoorin natin ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol nga po sa kanyang paghingi ng tawad sa kanyang ama. Dahil hindi niya nagampanan ang inihabilin sa kanya na bantayan niya ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, mga kabayan. Ito po. Talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga. Pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Hindi daw po niya kinaya, mga kababayan. Dahil marami daw pong naninira, maraming humahadlang. O yan po ang kanyang pahayag. Kaya hindi niya nagawa na bantayan niya ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. O yun naman pala, di ba mga kabayan? Habilin pala ito ng kanyang ama na bantayan niya si PBBM. Pero ano pong ginawa ni Amy Marcos? Hindi ba pinabayaan niya? O sa halip na bantayan niya, anong ginawa niya kay PBBM? Abay siniraan niya pa ito. Sa napakaraming tao. Kung ano-anong pinagsasabi niya. Sinabihan niya ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng droga, di ba? Sa halip na pala nagampanan niya yung hinabilin sa kanya ng ama, hindi niya nagagawa. Sa halip, siniraan niya pa si Bongbong Marcos. Palakpakan natin si Amy Marcos, yung ginawa niya. Okay di ba mga kabayan? Okay yung ginawa niya. Imbis na bantayan niya yung kanyang kapatid, abay siniraan niya pa ito sa madlang people. Di ba? Kaya tignan mo ngayon. Ngayon may padrama-drama pa si Amy Marcos, mga kabayan. Baka naman gumagawa lang ito ng kwento. Alam natin si Amy Marcos, magaling magdrama ito di ba? Kasi basta mga DDS, magaling magdrama yan. Dapat pala ang nangyari mga kabayan. Ang dapat palang binantayan, si Amy Marcos. Siya pala yung dapat na binantayan ni Bongbong Marcos, mga kabayan. Baliktarin natin. Kasi kung titignan natin yung naging buhay ng magkapatid na ito, sino ba yung masasabi nating medyo magandang naging takbo ng kanilang buhay ng kanilang pamilya? Si Bongbong Marcos, may pamilya, may mga anak magagalang, may asawang mapagmahal kay Bongbong Marcos, lagi siya nandyan. Di ba? Buo ang pamilya, may takot sa Diyos. Si Bongbong Marcos hindi nagmumura. Pag kinausap mo, malumanay. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi ba? Pero kung titignan mo ang buhay ni Amy Marcos, mga kabayan, kumbaga
siya itong napariwara. Totoo po yan. Sa pamilya na lang tignan mo mga kabayan. Sino ba yung unang asawa nito si Amy Marcos? Hindi ba si Tumay Manutok? Na alam naman natin na itong si Tumay Manutok mayroon talaga itong asawa. Kaya nga nachismis na itong si Amy Marcos ay nang-agaw lang ng asawa. Ganun yun. Pagkatapos, nung magkahiwalay sila ni Tumay Manutok, abay nasabit naman ito sa isang matanda, mga kabayan, isang Singaporean businessman. Mahilig sa talaga ito si Amy Marcos mahilig sa segunda mano, di ba? Nagkaroon ito ng relasyon mga kabayan kay Mark Chua, isa itong Singaporean businessman. Ano nangyari? Ito pong si Mark Chua mga kabayan, abay pinatakas pa ito sa abroad ni Duterte. Pinatakas. Bakit po? Dahil nasangkot po ito, mga kabayan, ito pong si Amy Marcos, at saka itong kinakasama niya na boyfriend niya na si Chua, ay may kaso po ito sa ombudsman. Pinakasuhan po ito mga kabayan ni Governor Pariñas noon. Pero anong ginawa? Sinalo ni Duterte. Ganyan ang nangyari mga kababayan. Kaya pala itong si Amy Marcos ay tudo tanggol kay Duterte. Kumbaga sa agaano siya mga kababayan. Parang malaki ang utang na loob niya kay Duterte. Kasi nga naman, may kaso talaga ito si Amy Marcos, mga kababayan. Ito po yung kaso niya mga kabayan, kung paano kinasuhan niya sa ombudsman. Ito mga kabayan, yan, yan ang kaso ni Amy Marcos. Pinambisigan si Amy Marcos ng halagang 66.45 million sa tobacco excise tax, mga kabayan. Ayan, sa the Office of Ombudsman has an ongoing fact-finding investigation on the alleged misuse of 66.45 million worth of Ilocos Norte share in the tobacco excise tax proceeds under the watch of Governor Amy Marcos. Ayan po mga kabayan, Ayan. Ito talaga si Amy Marcos ang may katiwalian na ginagawa sa kanyang panunungkulan. Kaya siya talaga ang medyo hindi maganda ang landas na tinatahak nito, mga kababayan. Tapos, na-involve pa ito mga kababayan. Na-involve pa ito si Amy Marcos kay pagpatay noon kay Archimedes Trajano, mga kababayan. Noong 1977, ito nakalagay dito sa Bantayog ng mga Bayani. Post ito ng Bantayog ng mga Bayani. Ayan, The boy who dare, Archimedes Trajano was a student at the Mapua Institute of Technology, Philippines on August 31, 1977. Then, the 21 years old Archimedes attended a students' forum where the dictator Marcos' elder daughter, Amy Marcos, was speaker. Yan. Ganyan po yan mga kabayan. Pagkakalam ko po dito mga kabayan, nung nagsasalita ata itong si Amy Marcos, parang mayroon sinabi si Archimedes Trajano kay Amy Marcos na hindi niya nagustuhan. Ano pong nangyari mga kabayan? Nung balita na yon, kinidnap po itong si Archimedes Trajano.
At ang dumukot dito mga kabayan, mga bodyguard ni Amy Marcos. Ayan mga kabayan. O sino po ang nag-utos? Abay natural, si Amy Marcos. O, kaya siya talaga ang may bahid ng kasamaan mga kabayan. O dito naman sa Vera Files, ayan mga kabayan. O. Dito sa Vera Files, ayan o, commentary. Amy Marcos, who had admitted to the torture and killing of Archimedes Trajano, was acquitted on a technicality but not on her culpability for murder. She remains guilty in our public eyes. Yan mga kabayan. Nakalaya lang ito dahil sa teknikalidad mga kabayan. Yun ang nangyari, pero sa mata ng mga tao, nananatili siyang guilty, mga kabayan. Yan ang totoo. Dahil natagpuan itong si Archimedes, wala ng buhay at tinorture. Ayan po yan. At sangkot po dyan si Amy Marcos. Yan po yan. Nakalagay yan sa Vera Files. Ayan mga kabayan. Diba? Tapos itong niya, boyfriend niya, ayan yung boyfriend niya, ayan. Yung Korean, Singaporean businessman. Kaya si Amy Marcos talaga mga kabayan, ang may bahid ng kasamaan. Siya may bahid ng korupsyon. May bahid siya ng pagpatay. Hindi ba? Hindi maganda yung ng buhay ni Amy Marcos. Tapos sinasabi niya, si PBBM daw mga kababayan ay adik, gumagamit ng droga. Naniniwala po ba kayo, mga kababayan? Hindi nyo ba alam, nung panahon nung malilit pa yan sila, Amy Marcos at si Bongbong Marcos, nung nag-aaral po si Amy Marcos sa Amerika, ito nakalagay rito sa post po ito ni Ruben Caranza, ayan According to this detail in Raymond Bonner's Waltzing with the Dictator, her father thought she was mixed up in drugs. Di ba? Tapos ibinibintang niya kay Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos daw ang gumagamit, samantalang siya pala ang pinaghihinalaan noon ni Marcos Sr. na gumagamit ng droga. Tingnan mo kalukuhan ni mga kabayan, kalukuhan ni Amy Marcos. Yung kasamaan niyang ginagawa, ibinabato niya kay Bongbong Marcos, samantalang siya naman pala ang may gawa. Di ba? Yan, napakaliwanag yan. Kaya itong si Amy Marcos, mga kababayan, wala talagang walang kwentang kapatid. Yung ginagawa niyang masama, ibinabato niya kay Bongbong Marcos. Tapos ngayon, gawa pa siya ng video na kunwari, paipal na naman to si Amy Marcos, mga kababayan. Ayun naman palang ibig sabihin ng niya Ang gusto pala ng tatay niya, bantayan niya si Bongbong Marcos. Ang nangyari, imbis na bantayan niya, abay, siniraan niya pa ito sa mga Pilipino, di ba? Hindi ba nung nag-rally ang INC noon, mga kababayan, na ako nagsalita siya doon na sinasabi niya, gumagamit si Bongbong Marcos ng droga. Samantalang siya naman pala itong gumagamit siguro, di ba? Kasi hindi yan matatala dito, mga kababayan nakatala ito sa isang hindi ko lang kung magazine ito, mga kababayan. Tapos yung buhay ni Amy Marcos, nakakailang lalaki na. Di ba, nakadalawa na. Kung mayroon ba, hindi ko alam kung pangatlo si Rodrigo Duterte. Di ba? Ganyan si Amy Marcos. Samantalang si Bongbong Marcos, di ba? Maayos ang kanyang pamilya, magagalang yung mga anak. Ang asawa niya. Hindi sila nag-aaway. Hindi naghihiwalay. Di ba?
Oh, palibasa kasi maayos yung pagdadala niya ng kanyang pamilya. Oh, may takot sa Diyos si Bongbong Marcos. Mahinahon magsalita, hindi nagmumura. Oh, di ba? Eh itong si Amy Marcos, kita mo naman. Nako, wala. Kaya dapat humingi rin siya ng tawad kay Bongbong Marcos mga kabayan, di ba? Oh. Humingi dapat siya ng tawad kay Bongbong Marcos. Oh, inamin niya yung pagkakamali niya eh. Oh. Ang gusto niya atay si Bongbong Marcos pa yung humingi ng tawad sa kanya samantalang wala namang ginagawang masama si Bongbong Marcos sa kanya. Ikaw yung may ginawa kay Bongbong Marcos kaya ikaw ang dapat humingi ng tawad sa kanya. Oh, hindi lang kay Apo Lakay ka humingi ng tawad. Dapat humingi ka rin ng tawad kay Bongbong Marcos. Di po ba mga kabayan? Ganun lang yan. Oh, muli po hanggang sa muli. Ito po ang Nards TV 51.